Be, walang pamansin ng matrix niya. Napahanis talaga yung wala talagang pumansin ng matrix niya. Alam mo, nanonood nung Senate inquiry, yung sinimulan niyang inquiry sa Pogo-Pogo kinombot, wala pang 300. Ibig sabihin na wala na ng interest ang tao. Mawala na talaga kasi halimbawa si Alice Go, anong naging ending kay Alice Go? All of a sudden, sumikat si Alice Go at nakisimpatya na sa kanya ang tao. Ginawa niyang star si Alice Go. In fact, sa TikTok may mga content creator nga doon na, Inday, kunin mo na si Alice Go na Vice President. It's all your fault, Lisa! It's all your fault! Hindi ba sinabi ko na sa inyo, noon pa, 2023 pa lang, sabi ko, masyadong mali sila dito. Kung ako strategist nila, sasabihin sa akin, Sas, papaano natin masisira si Inday? Ganyan, pagtatanungin ako, ano naman to hypothetical? Ano naman natin itong confidential fund? Gaga ka ba? Masyadong maaga. Bigyan mo pa ng mas maraming confidential fund. Oo. Ganon. So parang, impress, wow, ang galing ni BP, ganyan. O tataasan pa namin ang kanyang CF. So meron siyang 4 years worth of confidential fund. So paabutin niyo ng bilyon. Para, na lang, tatatak, wala na siyang panahong bumangon. Wala na siyang panahong tumawag kay John Wick. True. Ang issue nyo na lang sa kanila, yung confidential pa ng December, bakla mapapagod ang tao. Pagod na yung tao na parang ano ba yan, paulit-ulit. Parang kay Alice Go, mas matindi nga yung kay Alice Go, meron pa kayong Chinese spy. Ano na nangyari dun sa Chinese spy ninyong Angel? Story. Nawala na, di ba? Tapos, ngayon, binawasan nyo pa yung pera ni Inday. Dapat, kung gusto nyong ilagay sa bitag ang isang politiko, lagyan nyo ng maraming pera. Yun ang nature ng Pilipino. Makikisimpatize tayo doon sa underdog Ang ginawa nila, like yung kay Alice Go, dumating na yung punto na sobrang underdog na ni Alice Go. Some are really rooting for her already. Pagdating kay Inday, talagang kitang-kita ng mga tao yung panggigipit nyo kay Inday. In fact, dumating pa nga sa punto na, ano ba naman yan, yung mga panggigipit kay Inday, talaga ang nag-iiyakan na at nag-aarayan na sa panggigipit sa kanya, yung mga supporters niya. Parang kailan ba lalaban yan si Inday? Ganyan. They are really making a hero in this narrative. And that is their big mistake pagdating doon sa optics level nitong mga nangyayari. Kasi they're really going to make a hero out of Inday sa lahat ng pambabalahura at pang-aaping ginagawa nila. Sabi ni Paige, hello Sas and Joey, just had the courage to listen to you both today. It's so stressful what's going on in the Philippines and I can't stand it. Alam niyo, dapat matuwa nga po kayo sa mga developments. Di ba nagpaplano na sila mag-file ng impeachment. Ito na yung last card nila After ng impeachment, ano pa bang iba nilang tricks? Pag hindi nila na-impeach si Inday, what's gonna happen? What doesn't kill you make you stronger. Diba, Sas? Ano pang tingin mong gagawin nila after nitong impeachment proceedings na to? What else? ICC. Pero malayo yan. Malabo. Gusto nila i-dawit si Inday dun sa ICC. Hindi nga siya dawit dun. Alam mo, pero dun sa original, isinama siya. So alam mo na kung ano mga balak nila. Kaya nga si Trillanes nagmamadali. Na i-impeach nyo yan. Tapos ngayon, nagpapasahan na sila. Di ba nagpapasahan na sila kay Inday? Sabi ng NBI, ombudsman. Sabi ng DOJ, ombudsman lang daw pwede makapag-suspend kay Inday. Sabi ng ombudsman, wala namang ka-imbestiga doon sa ginawa ni Inday. Wala na kayo. So ngayon, ano pa? Wala kayong hawak kay Inday. Do you know what? Pati yung pag-withdraw ng pera, pinatulan ninyo. Hindi man lang kayo nakasilip kung magtotoong magnanakaw si Inday, hindi nyo man lang nasilip ang kanyang bank account, ang kanyang properties, kung ano itong mga properties na ito. May utang pa nga sa kanila yung isa dyan sa mga... Naningil pa nga ng utang na 9 million.
yung pinanalo namin is isang kakamping in disguise. Lahat ng mga plataforma ni Lenny noon, ginagawa niya ngayon. Kaya kayo tahimik. Mga tanga talaga itong mga kakamping. Unang plataforma ni Lenny, ayuda, o ginagawa ni Marcos. Gusto niya, be like Ukraine. Yun yung plataforma niya. Anong ginagawa ni Marcos? Be like Ukraine. Be like Ukraine. Yun ang mga plataformang iniwasan namin, kaya pinili namin sa BBM kasi yun ang sabi niya, tanga kayo. Iba yung platform niyang binibitawan niya nung election. We want unity and continuity. Pero ano ginawa nila? Nag-traitor sila. Oh, tama. Given the fact, liar si Marcos. Tama kayo doon. Huwag nyo kaming gaguhin mga kakamping. Ilan sa inyo komunista. Ito yung di ko maintindihan sa mga kamping. Nag-war on drugs si Duterte. Tapos ngayon, pinapalabas nila na drug lord si Duterte. Putang ina ninyo, sino magninegosyo kung ganun? Kung takot ang mga mag-drugs? Sino bibili ng drugs mo? Bobong mga... Rewind ka naman dyan. Hindi ba nagsastart yung negosyo mo, lugi na? Putang ina ka, idea yan. Alam ko na, kaya maliit lang yung payola dun sa pinakita ni Trillanes. Di ba sabi ko, ano itong tumatanggap ng lagay sa droga? 16 million. Putang ina, ano ba yun? Ganyang kaliit payola sa drug money? Ano yun? Kung mga kakamping, talo kayo. Kahit kailan, hindi kayo babalik sa pwesto kasi bobo kayo. Thank you. Sa mga kakamping naman din po, share ko lang din po. Ako po kasi ay newly graduated student. Yung ugali po ng mga kakamping is nai-input din po nila talaga kahit sa eskwelahan at sa mga student council. Nagkaroon po kasi kami ng president na bumoto po kay Sara and kay Bongbong po noong 2022. At siya lang po dun sa pinaka-party niya yung bumoto po. And then, during his term po, talaga pong tinitira siya ng mga camping po, as in lahat po ng butas. Para ginurgur po siya ng term niya. Dahil lang po dun sa naging vote niya noong panahon po. Kahit po kasi mga kaklase ko, ganun din po sila. Bihira po, sa totoo lang, sobrang tahimik ng mga bumoto po kay Sara at kay BBM po nung panahon na yun. Kung paano sila mag-cancel, sobrang kakaiba po talaga. And how they act, sobrang entitled na parang sila yung pinaka highest form of human evolution. Yung dahil sa ginagawa nila na yan, I don't think makukuha rin nila yung simpatsya ng mga tao na totoong concern sa bayan. Kasi if they think that their election heartache is bigger than the injustices that is happening right now, the disrespect on rules and law, illegal acts of this government na nagpa-perpetuate, yung power tripping and everything, if they think that their election heartache is bigger than those, hindi talaga namin kayo makakausap, hindi talaga tayo magkikita ng mata sa mata, 'di ba? So isa lang ibig sabihin niyan, hindi prinsipyo ang pinaglalaban ninyo. Kulto. Correct. Good evening po. Good evening. Hello, Michelle. Nung nanalo sila nung 2022, sobrang taas ng hopes ko sa mga nakakakilala sa akin. Mahilig ako mamasyal pag day off ko sa mga museums. So, isa sa mga unang binisita ko pagkapanalo, I think nag-open yun ng July kasi announce na ni-renovate yung mga bahay ugnayan, yung mga museums malapit sa Malacanang. Pero after kong mapasyalan yun, meron na akong naramdaman na hindi ko gusto about the admin. Nung binisita ko yung bahay ugnayan, puro picture niya, puro loyalista niya yung nandoon. Lahat ng materials nung campaign, nandun sa ground floor, naka-display for sale. Ultimo, yung mga 3-in-1 coffee sachet na may mukha niya, baby pictures niya. Para kang pumasok sa gallery. Siya yung bida. Kaya ako passionate kasi marami akong nakaaway na kamag-anak ko mismo, mga close family friends, defending BBM. So masakit sa loob ko na ganito yung tinayaan ko ng pangalan ko. Meron talagang mas masahol pa pala sa mga nakaalitan ko sa mga kakampings. Meron palang mas masahol pa yung mga totoong loyalista. Kasi yung loyalista talagang blind sila. Correct, ayun. At kung ano man ang klaro ngayon, ang klaro talaga ngayon, ay Diyos ko po, hindi na tayo pwedeng magstay sa ganitong sitwasyon. Yung mga movement naman talaga, yung talagang massive change, hindi naman mangyayari yan ng isang araw lang eh. So we also have to take into consideration na mahabang proseso ito. Pero
yung fact na mapapakita na natin, if people are already going out on the street, expressing their disgust, expressing their sentiments, kailangan maipakita natin yon. Kailangan ma-establish talaga natin na ito yung boses nung tao. Ganun. Kasi ngayon, ang mga question pa ngayon, marami ba kayo? So kaya nga dapat, yung effort should lean towards making it undoubtedly majority's aspiration. Dapat pakita natin na ito ang aspiration ng majority, ito ang gusto ng majority na mangyari. So, we really have to show up. Whenever there are things like this, kailangan mapakita talaga natin na merong pumupunta. Ngayon, hindi ang goal dyan, hindi yan yung para, hindi dapat marami or attendance check, dapat ganyan. No, we just do it, and whenever it is done, may nag-show up na mga tao until we are really able to draw everyone, convince everyone to get out on the street and really demand for a change. So, isa rin natin yung expectations natin sa makatotohanang expectation, because revolution will not happen overnight. But we can educate more people, make them understand of the situation and what we can do about it. Ayun. May kwento ako, May kwento ako. Kada Congress naman kasi, merong mga budget insertions talaga yung mga yan. May mga may mga carrot sila for different congressmen. So ngayon, pagka kunwari, malapit ka sa kalan, meron kang makukuha. Pagka ganun ang mangyayari sa Congress natin, hindi transparent kung kanino napupunta yung pondo, kanino binibigay. Hindi raw kasi po pwede for public consumption yun kasi may mga deliberation raw na nangyayari. Pero I think, I vehemently disagree kasi pagka kunwari, meron kang carrot, paano magkakaroon ng legitimate debate sa Senate at saka sa House of Representatives na parang, bigyan ka ng budget dito, bumoto ka ng yes, ganyan. Diba? Kung magkakaroon na ng mga ganunan, you use the budget in order to gain numbers, gain X number of support, ganyan. Wala nang debate. Pag House Speaker ka, ikaw yung may hawak ng budget, ikaw magdi-distribute kung kani-kanino. That power should be challenged Kasi dapat yung House Speaker, administrative lang yung ginagawa mo. Sino ang mauupo dito sa mga committee na ito or whatnot, ganyan. Pero dapat wala kang control kung paano i-distribute ang budget within the House of Representatives. Dapat alam namin kung paano umiikot yung pera nyo dyan. And it is important because your ultimate duty is to represent our voices. Your ultimate duty is to debate. Pag-usapan ninyo, mag-away-away kayo sa pamamagitan ng gawa ng desisyon na higit na makakabuti para sa mas nakararami. Since hawak ang budget, ganyan. Hawak na House Speaker. O sige, pag bumoto kayo dito, meron kayong 20 million sa akap. Kahit meron mga legitimate questions sa mga measures, hindi nyo nako-questionin kasi nabayaran mo na ng mga ng pondo na-prioritize mo na yung kakampi mo And so, that is why, sa totoo lang, siguro kung kunwari hindi man tayo mag-change into a parliamentary system, if they really want the faith of the people to be restored in the House of Representatives, buksan nyo ang libro nyo, mga putang ina nyo. You know what? Isa sa mga reason kung bakit sila galit kay GMA, kaya ayaw rin nilang maging si GMA, House Speaker si GMA. Nung naging House Speaker si GMA, nung panahon ni PRRD, ang ginawa niya, yung budget, hinati niya ng pantay-pantay sa lahat ng kongresista. That should be the standard. Kung ano man yung budget niya, hatiin niyo pantay-pantay, walang sobra, walang kulang. Pare-paras kayong representative dyan Bakit? Kasi nga, para magdebate kayo, para magtalo-talo kayo, para mag-usap-usap kayo talaga dyan kung ano talaga yung dapat gawin. Di nila nako-contradict. Hindi na sila magko-contradict kasi syempre, ba't sila magko-contradict bibigyan sila ng budget ni Speaker. Kaya sila honorable kasi you expect them to think of the welfare of the people. They're not going to think of the welfare of the people if they can get this much of money after voting a certain way. Pupunta ako sa EDSA mamaya, mag-end live na ako siguro ng mga 6:30. Ayan. Ate Joey, last question. May magagawa ba tayo as a Filipino to change yung sistema na ginagawa nila sa Kongreso and Senate when it comes to sa budget and yung... Yeah, I think so. Itong ginagawa natin ngayon, itong pag-EDSA natin, ang kalaban ay ang Malacanang at ang HOR. And if you just want Bongbong Marcos to shape up, it doesn't really change anything. Kaya nga
nga ako, ang opinion ko dun sa, yung opinion ko dun sa threat ni Marcos na hindi, wag niyong ituloy ang impeachment, ganyan-ganyan. Does it really matter? Yung opinion ni Bongbong dito, I really feel that ang mas may interest na mawala si Inday Sara is Martin Romualdez. And Martin Romualdez controls the House of Representatives. Nakita naman natin kung gaano kalala itong si Martin Romualdez. He's really using all the machineries, all the resources that he has in order to put Inday Sara down. Kasi si Inday ang tinik sa lahat ng pangarap niya sa buhay eh.